at landslide ang dulot ng pananalasan ng bagyong Maymay sa Northern Luzon. 2 patay sa landslide sa Benguet at mula sa Baguio City, saksila si Marisol Abderrahman. Marisol? Pia, kabi-kabilang pagguhunga ang naitala sa sa ilang lugar. Dito sa probinsya ng Benguet sa bagyong Maymay. Sa La Trinidad nga, 3 individual ang natabunan nang gumuhunga ang lupa at matabunan ng isang kainan sa gilid ng kalsada sa kasagsagan ng malakas na ulan. Tulong-tulong sa paghuhukay ng lupa ang mga rescuer sa Barangay Silan sa La Trinidad, Benguet. Pasado alas 9 kaninang umaga. Natabunan ng gumuhong lupa, putik at mga bato ang kusina ng isang kainan sa tabing kalsada sa gitna ng pananalasan ng bagyong Maymay. 3 kusinero ang naiulat na na-trap sa guho. Pasado alas 10 ng umaga, nasagip ang lalaking 55 anyos. As of now po ma'am, stable condition na po, nasa ospital na po ma'am. Ang sabi lang po is for monitoring pa siya ma'am, hindi pa po na-discharge. Na-pull out nila po yung isa, naitakbo sa ospital. Unfortunately, yung dalawa, huli na. Kasi na-pull out na po sila by 10 AM at yun nga, wala na po silang buhay. Ayon sa alkalde, kaanak na may-ari ng kainan ang mga nasabing kusinero na 66 anyos at 31 anyos. Pahirapan ang pagkuha sa labi ng 2 biktima na naipit sa guho ayon sa mga rescuer. Ang La Trinidad LGU nangako ng tulong sa naulilan ng mga biktima. Ayon sa alkalde, nangyari ang pagguho kasunod ng malakas na pag-ulang naranasan doon mula pa kahapon. So sa measurement po ng ating Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, umabot po tayo ng mga almost 200 mm na buhos ng ulan. Ibig sabihin, ito po ay unusual. So, malakas po ito. Pansamantala namang isinara ang Longlong Baliti Tamawan Road sa Barangay Pugis dahil sa landslide. Gumamit ng heavy equipment para maalis ang mga humambalang na lupa at bato. May naitala ring pagguho ng lupa sa Barangay Lubas. Habang patuloy na binabantayan ang mga creek gaya sa Barangay Wangal kung saan umapaw ng tubig sa Binay Road. Kaliwat kanan din ang mga pagguho sa iba pang bahagi ng lalawigan, gaya ng rock slide sa Cam 6 sa Cannon Road sa bayan ng Tuba at sa Barangay Ampusungan sa bayan ng Bacon kung saan isang linya lang ang nadaraanan kanina sa Governor Bado Dangwa National Road. Sa gitna ng masamang panahon, ipinag-utos ng Benguet Provincial Government na suspended until further notice ang operasyon ng mga small-scale mining at quarry, pati na ang mga aktibidad sa ilog at mga tourism-related adventure activity. Sa Bontoc Mountain Province, hindi madaanan ang bahagi ng Talubin-Barlig-Calacad Road at Barangay Talubin dahil sa rock slide. Ganyan din ang sitwasyon sa Mountain Province, Kalanan-Pinukpok-Abot Road sa Tinglayan, Kalinga. Ramdam din ang masamang panahon sa iba pang lugar sa norte, gaya sa Baguio City kung saan magdamag naranasan ang ulan. Nakaranas ang brownout sa ilang bahagi ng lungsod dahil sa mga natumbang puno at poste. Dahil sa ulan, binaha ang Baguio-Bawang Road sa Barangay Irisan, kaya pansamantalang hindi nadaanan. Maliban sa Burnham Park, pansamantala munang isinara ang lahat ng parke sa Baguio kanina dahil sa masamang panahon. Magdamag na ulan din ang naranasan sa Ilocos Sur. Mag-alauna na madaling araw kanina, lumaylay ilang kable sa kalsada dahil sa malakas na hangin. Malakas kasi ng hangin. Lumaylay po ma'am, kaya inaayos po namin para may internet po yung mga tao dito. Nakabantay ang mga opisyal ng barangay para rumisponde kung kailangan. Alas 2 sa madaling araw nang maglandfall ang bagyo sa bayan ng Magsingal. Sinira nito ang bubong ng ilang bahay at bangka sa Barangay Puro. Natanggal yung mga bubong, hindi kami nakatulog kasi pumapasok yung tubig, yung ulan. Ayon sa Magsingal DRRMO, may mga barangay na nawala ng supply ng kuryente. Kanina umaga po, marami pong barangays na wala pang kuryente. Pero yung iba po kasi na-restore na. So bale ngayon as of 12/3 po, mga 8 barangays na lang po yung walang kuryente. Lakas ng agos ng tubig sa ilog guys, oh. Hanggang tuhod na baha naman ang namarwisyo sa mga taga-barangay Boronos sa bayan ng Tagudin. Ayon sa mga otoridad, halos 70 pamilya ang lumikas sa bayan. Nalubog din sa baha ang ilang palayan at pinasok ng tubig ang ilang bahay. Nakaranas din ng malalakas na alon sa mga baybayin ng Narvacan.
Sa La Union, bumaha sa ilang lugar dahil sa ulang dala ng bagyong Maymay at Habagat. Kabilang sa binaha ang San Fernando City, Bawang, Nagilian, San Juan at San Gabriel. Pero ngayon po ay nagsusubside naman na po yung pagbaha po dahil medyo humina naman na po yung pag-ulan na nararanasan po natin dito, ma'am, sa province. Sa bayan ng Agoo, tuloy-tuloy ang clearing operations para tanggalin ang mga humambalang na puno sa kalsada. Nilinis din ang mga daluyan ng tubig sa San Fernando City. Bago pa man ang masamang panahon, lumikas na ang mga residente sa coastal areas ng San Fernando. Ayon sa La Union Provincial PIO, mahigit 5,000 pamilya sa probinsya ang apektado ng bagyo. May mahigit 800 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center sa probinsya. Mahigit 400 naman ang lumikas at nakikisilong sa kanilang mga kaanak. Mahigit 6,000 at 500 pamilya ang apektado ng bahain ang nasa 40 barangay sa Pangasinan. Sa barangay Lasip sa Calasiao, lampas tuhod ang baha. Ayon sa barangay, natuklas ang mayroong tagas ang floodgate ng dike, kaya dumiretso doon ang tubig mula sa ilog. Dahil nga po sa pagtaas ng ating kalsada, dahilan din po ng pag-stock ng tubig sa ating mga kabahayan. At isa din po yung kakulangan ng drainage. PIA may mga inilikas na sa mga landslide-prone areas sa La Trinidad. Round the clock na rin ang monitoring ng mga otoridad, kabilang na riyan ang Baguio City kung saan tayo naroon ngayon na nagpatuloy na nag-monitor nga. At live mula rito sa Baguio City, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pahirapan ang pagsagip sa senior citizen na inanod ng malakas na agos sa spillway sa Rodriguez Rizal. Bit-bit po ang lubid at salbabida. Nilusong na mga rescuer ang lumaragas ang tubig para maabot ang biktima. Saksi, si Jamie Santos. Sa CCTV footage ng Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal, makikita ang dalawang individual na sabay na tumatawid sa spillway kaninang umaga. Napag-iwanan ng isa sa kanila na napag-alamang senior citizen. Nahihirapan na siyang sumulong dahil sa malakas na agos ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, nawalan siya ng balanse, natumba at tuluyang inanod ng rumaragas ang tubig. Ilang metro rin ang layo ng inanod sa biktima mula sa bahaging kanyang tinatawiran. Agad namang nagkasa ng rescue operation ang Barangay San Rafael, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Nahihirapan lang po dahil kasi kahit sabihin mo may part na mababaw, yung malalim, doon yung talagang malakas na current ng agos ng tubig. Doon po kami nagtulong-tulong, tumawag na rin po sa MDRMO, additional sa babida, mga lubid po. Habang nakaalalay ang mga rescuers sa lubid, naghagis din sila ng stretcher, salbabida at life vest hanggang sa marating ang 74 anyos na biktima. Napakahirap pong itawid at abot po ng tinatawag naming salbabida, yung mga equipment po ng BDR, at saka ng MDR, ng local government, rumuspendo rin po at nagamit po namin mga lubid na pang-rescue po dito po sa amin sa spillway. Ilang minuto ring nakipagbuno ang mga rescuers sa rumaragas ang tubig bago tuluyang maiahon ng lalaki. Ayon sa barangay, nagkamalay ang biktima matapos mabigyan ng paunang lunas bago isinugod sa ospital. Kapag sinabing bawal, huwag na pong natin subukan kasi isa lang ang buhay. Hindi na natin maibabalik kung sakaling may nangyaring masama. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Binawi o nirikant ng 4 sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanila pong salaysay na naghatid sila ng male-maletang pera kina Ko, Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Saksi, si Marie Zumali, exclusive. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng male-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Apat sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para binabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin.
Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin po, sa unang salaysay. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit niyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan niyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit po. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Kami po, wala pong namilit, Walang namilit. Hindi kayo, wala ng financial assistance this time? Wala na. Kasi gusto lang po namin manahimik na kami, ma'am. At matapos na po natin ito. Para mawala na rin po yung mga kaso namin. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Nagpaula ng habagat sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Gumagana man ang mga pumping station, problema pa rin ang basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig. Saksi, si Ian Cruz. Pasado 2:00 ng hapon kanina, ganito ang sitwasyon sa barangay San Antonio, Sucat, Parañaque. Dahil sa baha sa service road, hindi makadaan ang mga sasakyan. Baha rin sa ilang bahagi ng Dr. A. Santos Avenue dahil sa pabugso-bugsong ulan. Habagat ang nagpapaulan ngayon sa Metro Manila. Pabugso-bugso rin ang ulan sa Quezon City, kaya kakaba-kaba ang ilang taga-barangay Del Monte na nakatira sa mababang lugar katabi ng ilog. Si Monica, dati nang natrap sa bubong ng kanilang bahay dahil sa matinding baha. Ngayon po, kagaya po ngayon, wala po akong kasama sa bahay. Kaming 2 lang po ng anak ko. Paano po pag tumaas po yung baha? Si Teresita naman, pinataasan na ang kanilang bahay pero inaabot pa rin daw ng baha. Nag-akyat na sila ng gamit sa 2nd floor habang binabantayan ng ilog. Hindi kami makatulog. Siyempre, kapag mataas talaga yung tubig, hindi kami makababa. Nasa bubungan kami. Around siguro mga 4,000 people yung mga talagang nilulubog. Yung 10 to 15 minutes na ulan hanggang tuhod, hanggang bewang, depende po yan sa lakas ng ulan. Ngayon, pag tumungtong po yan ng dire-diretsyong ulan na 20 to 30 minutes, lagpas tao na po yan. Ayon sa Malacanang, full alert ang NDRRMC para sa epekto ng bagyong Maymay at habagat. Nagipag-ugnayan ng MMDA sa 17 LGU sa Metro Manila. Nakhanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Pero problema pa rin ang basura na bumabara sa mga daluyan ng tubig gaya sa Estero de Vitas kung saan nahihigop ng pumping station
ang mga palutang-lutang na basura. Hindi lang po mga basura at mga kagamitan ang nakukuha ng MMDA sa pumping station dito sa Vitas Tondo. Kagaya po ngayong araw na ito, nakalulungkot na maging yung patay na alagang hayop ay nahigop po nila dito. Kahapon, nasa 8 cubic meters ng basura ang nakolekta ng MMDA sa Vitas Pumping Station. Nadagdagan pa yan ng 4 cubic meters na basura ngayong maghapon. Yung mga basura po na itinatapon ng mga tao sa gilid ng kalsada, punta po sa inlet natin. Tapos pupunta rin po sa main drainage natin tulad ng Estero de Vitas, mag-iipon-ipon po yan. Tapos pagka yung iba naman pong tao sa pag alam nilang gumalaw na yung tubig, ayun po, naghahagis na sila, hindi na nila po inaantay yung truck ng basura. Ayon sa MMDA, marami nang nabistong nagtatapon ng basura sa mga estero sa no contact apprehension policy gamit ang mga CCTV na nakakabit malapit sa mga daluyan ng tubig. The penalties may range from fine to community service. We have 32 cameras na talagang nasa estero lang nilalagay. Na-identified namin na ito, tapunan talaga to. Alam na ng mga tao na sila ay binabantayan, tumigil na. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sugatan ang 9 na taong gulang na lalaki matapos aksidenteng mabaril ng kanyang kalaro sa General Santos City. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa ospital, idiniretso ang 9 anyos na lalaki matapos aksidenteng mabaril sa noo sa barangay San Isidro, General Santos City, pasado alas 6 ng gabi nitong Lunes. Ayon sa kapitbahay ng biktima, isang putok ng baril ang kanilang narinig mula sa isang bahay. Ay, ato nga time manggod sir na ako sa gawas, dali ba? Nakadungog na lang may buto. Buto pag li na mo, itong bata nga gamay, tinga ko na may dugo sa tiil. Iya da itong kuya ang naigo. Ayon sa General Santos City Police, nakikipaglaro ang biktima at dalawa niyang nakakabatang kapatid sa kanilang kapitbahay na 9 anyos din. Sa gitna ng kanilang paglalaro, nakakita sila ng baril na pagmamay-ari ng tiyuhin ng kapitbahay na isang reservist ng Philippine Army. Nilaro nila ang baril at aksidenteng nakalabit ng kapitbahay ang gatilyo at tumama sa noo ng biktima. Habang naglalaro sila doon, may nakita silang baril. Ang pagka-describe ng bata is pistol. And then, pinaglaruan nila. Pagkalaro nila, eventually, nakalabis, pumutok, natamaan yung isang bata. Patuloy na ginagamot sa ospital ang biktima habang kinustodiya ng City Social Welfare ang batang aksidenteng nakabaril. Ayon sa Gensan Police, hindi umano nila nakita ang baril na ginamit, pero ipinatawag nila ang tiyuhin ng bata para sa interogasyon. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Philippine Army para sa karampatang reklamong ihahabla. In coordination sa ating EFP para lumabas yung documents ng baril, makuha natin yung baril. Yung ang inaantay na lang natin is yung documents nitong baril kasi kung may mission order para mag-possess sila ng baril. Ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.